Binibigyan na tayo ng Panginoon ng mga sasakyan, mga kapatid. To testify that our God is here, our prayers. Hindi talaga sayang pag nananalangan ka, mga kapatid. Mayroon talagang inilaan na pabor ang Diyos. Pag natapos yung ating engineer, yung doktor, yung ating mga teacher, ano ba? Sasakyan. Hindi masama yan, mga kapatid, basta para sa Diyos. Amen. Balance ang buhay natin. Pinagpapala tayo ng Panginoon, material, at spiritual. Amen. Pero pag may blessings na tayo, hindi dapat mapiktuhan yung pagsamba natin. Amen? Every time na lalong pinagpapala, lalo tayong magtapat sa ating pong Panginoon. Praise God. Nais kong ipapatid na hindi pa po tayo nakapag-start. Gawa na yung gagawa ng likod para sa mga bata. Mga kapatid ay nagkaroon yata ng tubig sa baga yung kanyang anak. So, hindi natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Dahil nakakaya naman na palitan sila, taga San Mateo pa yun. Nag-travel ng malayo. Hindi na ba kayo? Praise the Lord. Pag mayroong material blessings, ang pinakamaganda, yung spiritual blessings. Amen. Praise the Lord. Salamat po. Meron po tayo nakasama ngayon. Galing kay Bishop Dangkong. Oh. Ang layo niya, mga kapatid, from Davao. Lumipad pa yung papunta rito para makaatin lang dito sa Lambert. Alam niyo po, pag marinig natin yung testimony ng pastor nila, yung church na pinanggalingan nila. Di ba, may kwento na ako sa inyo noon? Kung nakulangan kayo sa kwento ko, nandyan siya, tanongin niyo mga kapatid. Amen? From nothing to something. Amen. Praise God. Mamamangha po kayo sa biyaya ng Diyos sa pastor nila roon. Member, abogado, doktor. Praise God. Mga iniligtas ng Diyos. Amen. Sa atin, electrical engineer, kaya nakaplano na yung mga kurente yan. Sir? Sa ating doktora, kung gusto niyo pong kasi nagpa-practice siya magkuha ng dugo, pwede kayo magpa-practice. Thank you, Brother Rod. Thank you sa lahat ng kapatiran. Praise God. Welcome po sa atin pong mga first time na nakasama natin ngayon. May nabanggit kanina na kapilido ko, Bilyo. Bilya pala. Bilya. Hindi Bilyo, nagulat ako eh. Bilya rin. Bilya rin. Bilyo? Bilyo? Eh. Bilyo po? Galing Masbate. Bilya. B-E-L-L-O. Parehas talaga tayo. Kamag-anak natin yung dating mga kasama ni Pangulong Duterte. Si Walden Bilyo at saka si basta yun na yun. Basta Bilyo yung apelido niya. So welcome po from Masbate. Saan sa Masbate? Di Masalang. Sino pastor mo? Raimundo. Malayo na kay Pastor Atasin? Malayo po. So, mga estudyante pa kami doon, kami dinala sa Masbate. Pastor Atasin. Praise God. Di ba masaya pag pinto? Pero mas masaya sa presensya ng Diyos. Amen. We heard the testimony, we heard the blessings of God. Mas lalo tayong pagpapalain sa spiritual blessings ng ating pong Panginoon. Kaya dapat walang uuwi sa atin na hindi napupuspos ng presensya ng Espiritu ng Panginoon. Napakasarap ng umuwi. Mapusog tayo sa mga pagpapala ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. In the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 18, mga kapatid, nawa, encourage po tayo sa talatang ito na atin pong babasahin. Sabi po dyan, therefore, my beloved, pakibasa na lang po, kaya malabo yung mata ko. Ayun, mayroon yata dyan. Chapter 15, verse 58. Ayan. Para sabay-sabay po natin basahin. Sige po, sabay-sabay. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that
labor is not in vain in the Lord. Di ba nakaka-encourage? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sayang yung forma mo. Hindi sayang yung palakpak. Hindi sayang yung sayaw. Hindi sayang yung pagsigaw. Dahil alam ng sinasabi ng banal na kasulatan, may kabuluhan ang iyong ginagawa, ang ating ginagawa sa harap ng Diyos. Kaya mamaya mga kapatid, and I pray na makakakita ako ng tumatalon, na sumisigaw talaga to glorify the name of God. Ano man ang gagawin mo, basta para sa Diyos, gawin natin yan. Dahil may kabuluhan pa yan sa harapan ng Panginoon. Matthew chapter 8, isa pa pong nakaka-encourage na talata ng Bible. Matthew chapter 8 verse 1, when he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Sa verse 2, and behold, there came a leper and worshiped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Pag nabasa niyo po yung Old Testament and the New Testament, ang mga kitungin ay hiwalay. Ang mga kitungin na may sakit ay hindi pwedeng humalo sa mga walang sakit. But in this story, the leper worship Jesus. Anong napala niya nung sumamba siya sa Panginoong Hesus? Sa verse 3, and Jesus put forth his hand and touched him. Nung hinipo siya ng Diyos, anong nangyari? Saying, I will be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Amen. Grabe ang kamay ng Diyos. Grabe pag humipo ang Panginoon. Amen. Taong Hallelujah. pinangdidirihan ng kapwa-tao, hindi pinangdirihan ng ating pong Panginoon. Ang taong wala ng gamot na makakagaling, pero nang hinipo ng ating Panginoon, gumaling. Amen. Praise Jesus. Ikaw at ako may pangangailangan sa umagang ito. Pwede natin i-encourage ang ating sarili sa talatang ito. Nung hinipo ng Diyos ang kitungin, gumaling. Pwede ka rin manalangin sa umagang ito. Pwede tayong manalangin sa umagang ito. Lord, hipuin mo rin kami by your power, by your Holy Spirit, with your powerful hands. In this place, lahat ng kapatiran, ipag-pray, mayroon tayong pangangailangan. Iunat ng Diyos sa kanyang kamay and expect that the Lord answer Yes, our Jesus. prayer. Amen. Amen. Lahat tayo po ay sabay-sabay na sumigaw. Lord Jesus, Lord Jesus, touch me now. touch me now. Lord Jesus, Lord touch me. Lord Jesus, touch in this place. We need revival. We need Holy Ghost revival. We need the miracles of healing. Lord, we need the miracles of comfort. We need the miracle of strength. Touch me now in Jesus' name. Tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos na dakilat makapangyarihan, hipuin mo ang aming mga puso. Touch our hearts, O Lord. Touch your people. Touch our life, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso sa umagang ito na kami ay karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala at himala na nagmumula sa iyo. Iunat niyo po ang iyong kamay sa gawain ito. Lord, put your words in my mouth, anoint my lips. Hallelujah. Bless your message and bless your people in Jesus' name. Lahat ay sumigaw. Amen. Amen. Palagpakan natin ang Diyos. Habang ko palagpak ka, i-claim mo na na hindi ka pa sumisigaw ng touch me. Inabot ka ng Diyos ang kanyang kamay. Para tugunin tayo sa ating pong mga pangyayalang. Please be seated po mga kapatid. And back in me in prayer na habang ako'y nagsasalita ay kikilos at bababa ang Espiritu ng Diyos sa ating pong kalagitnaan. Wala na pong higit na dakilang pangyayari ang nasasakisihan ng ating mga mata, yung naririnig ng ating tenga na nakakakita tayo at nakakarinig na ang Diyos ay naghihimala.
Dahil maraming mga tao, mga kapatid, na kapag sinasabi natin ang Diyos ay naghihimala, na ang Diyos ay tumutugon sa atin pong mga panalangin, hindi natin sila basta-basta nakukumbinsi na pumunta sa church, sumamba at maniwala na ang Diyos ay naggumagawa ng mga himala. Pero tayo na mga Kristiyano, amen, hindi tayo pumunta rito dahil narinig lang natin ang sabi-sabi na may himala ang Diyos, kundi nakita ng ating mga mata, narinig ng ating mga tenga na ang Diyos ay naghihimala sa iglesia nito, ang Diyos ay naghihimala sa kapatiran sa lugar na ito. Bakit? Dahil hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay naghihimala kung hindi mo naranasan ang himala ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, kailangan natin i-enjoy ang ating pagsamba, ang ating pong pagpupuri sa ating pong Panginoon. Hindi madaling unawain ang himala ng Diyos. Hindi madaling ipaliwanag ang himala ng ating pong Panginoon. Hindi po natin basta-basta makumbinsi ang ibang tao na maniwala sila sa himala o unawain ang himala na ginagawa ng ating pong Panginoon. But the Lord our God we serve is touch the untouchable. May mga tao mahirap ipuin, may mga tao mahirap abutin ng kamay, pero ang Diyos mga kapatid, walang mahirap sa Kanya. Kahit itongin ka, kahit may AIDS ka, kahit may cancer ka, kahit kumpo ka, kahit pili ka, kahit hindi tayo nagkakapagsalita, kahit mayroon tayong nararamdaman, pwedeng iulat ng Diyos ang Kanyang kamay para tumanin tayo sa ating pong mga pangangailangan. Huwag po tayo magkait ng palakpak. Huwag tayo magkait ng palakpak ng pagpupuro sa ating pong nangyayon. Amen. Maraming hiwaga ang kapangyarihan ng ating pong Panginoong Diyos. Mahirap ipaliwanag yung himala na ginawa ng Diyos, yung dagat na pula na hati. Mahirap ipaliwanag yung himala na ginawa ng Diyos sa panahon ni Joshua na umulan ng bato. Mahirap ipaliwanag yung himala na ginawa ng Diyos na pinatigil ang araw. Mahirap pang ipaliwanag yan mga kapatid, yung 10 salot sa Egypt. Mahirap ipaliwanag yan sa taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero ikaw at ako, bautismano na, walang dahilan para hindi tayo magtiwala at himala na yung himala na yan ay totoong nangyari. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, sana tayo din makaranas ng himala ngayon. Although araw-araw ng himala, iba yung himala. Mag-expect ka mga kapatid, mag-pray ka sa umaga nga ito. Ano ba ang himala na dapat nating matanggap sa umaga nito? Wala nang iba. Yung makaranas tayo na makareceive ng Holy Spirit, na makareceive ng Holy Ghost, nagsasalita ng speak in other times according to the Bible. Dahil yan po ang number 1 tinitingnan ng Diyos. Amen. Sa atin po mga Kristiyano, maraming mga tao hindi naniniwala sa Holy Ghost. Maraming mga tao hindi naniniwala sa revival. Maraming mga tao hindi naniniwala sa speaking other tongues. Sino yung naniniwala? Yung nakaranas na totoong pinapaangka. Yung Espiritu ng ating pong katilandi. At habang siya tumilong sa atin, hindi mo mapipigilan kung anong gagawin mo. Hindi mo mapipigilan kung anong sasabihin mo. Hindi nila kaya pigilan ang pagpapalin mo. Dahil alam natin mga friend, totoo yung Espiritu ng Diyos na ibigay ko sa atin. Amen. Yes, Jesus. Oh, hallelujah! Praise God! Sa pangalan ni Jesus, number 1, manginginig ang demonyo. May mga tao hindi takot sa Diyos. May mga tao hindi nanginginig sa demonyo. Pero kung mayroon tayong mai-encounter na mga taong sinasapian ng demonyo, gamitin lamang natin ang pangalan ni Jesus Cristo ng taga-Nazaret. Hindi ka pa nakakalapit. When we are filled of the Holy Ghost, lumalayas na ang demonyo mga kapatid. Yung mga sakit, karamdaman na hirap pagalingin. Yung mga taong sinasapian ng demonyo sa pangalan ni Jesus Cristo ng taga-Nazaret, gumagaling at lumalayas ang demonyo. Sabihin mo siya katabi, may power ka. Minsan hindi lamang natin alam kung paano natin gamitin ang power. Amen? Hindi ng ating power sa talino, hindi ng power ng galing natin, kundi power ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya ang ganda ng mga awitan natin kanina, let's talk about Jesus Christ. Right. Amen. Jesus, Jesus. Pag may problema ka, Jesus. Pag ang kapitbahay mo, problema mo, Jesus. Pag pamilya mo, problema mo, Jesus. Ano mang pinagdadaanan natin, Jesus, Jesus, Jesus. Imbis matalo tayo ng problema, we need to use the name of Jesus Christ. And we can shout, Lord Jesus, touch me now. Help me now. Hallelujah. Revive me now. Praise Jesus. To God be the glory. Lahat ng himala na nakasulat sa Biblia, may pinanggalingan po yan ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Hindi natin basta kayang takutin si Satanas, Brother Elvin. Tao, Brother Rod. Hindi natin basta kayang takutin si Satanas. Mga kaibigan na lang natin, mga kasama natin, minsan hindi natin kayang takutin eh.
kahit ako din. Yung mga tao na nakakaangat ng antas ng kanilang pamumuhay, hindi natin basta-basta matatakot yan. Baka pagtawanan patay yan. Pero habang tumatawa sila, gamitin lamang natin in the name of Jesus. Lord, bigyan mo ako ng katatagan. In the name of Jesus, walang bagay na magpapabagsak sa atin. Walang bagay na magpapawala sa atin. Sa pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, we need to put in our mind, this dear brethren, lahat ng gagawin ng kaaway, gagawin niya para mawala tayo sa presensya ng ating pong Panginoon. Pero huwag naman tayo makalumot sa tingin natin, nararamdaman natin na nakaatake ang ating kaaway. Lord Jesus, touch me now, there is power in the name of Jesus. Praise Jesus. Yung pangalan na ating sinisigaw ay makabuluhang pangalan, may halagang pangalan, very powerful name. Amen. Sa pangalang Hesus Kristo, may mga adik na nagbago. Sa pangalang Hesus Kristo, may mga kriminal na nagbago. Sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo, may mga taong papunta na sa impyerno. Marahil ikaw at ako kasama na doon. Pero sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo, naligtas tayo. Di pa dapat siya po natin. Magpalagpakan ng mga kapatid. Amen. Di ba lahat ng sinasabihan ng demonyo, minsan ka legions pa eh. Thousands of demons. Amen. Pero nung marinig lang ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo, nung papalapit pa lang ang pangalan ng papalapit pa lang ang ating Panginoong Jesucristo, pwede ba papasukin mo na lang kami sa baboy? Amen? Grabe sila katakot mga kapatid. Kaya pakiramdaman niyo po sa inyong sarili na tayo ay laging nananalangin. Maglakad ka lang sa lugar ninyo mga kapatid. Mararamdaman nila kung sino yung kasama mo. Sa lugar namin, sa tinitirhan namin ngayon mga kapatid, to God be all the glory, tinataas namin ang pangalan ng Diyos na atin pong pinaglilikuran. Kapag dumadaan kami doon ni Pastora G, iba yung kanilang respeto, iba yung kanilang, hindi tayo basta-basta mga kapatid binabastos. Dati binabastos tayo pero ngayon hindi na. Bakit? Nararamdaman nila at nakikita nila na yung Diyos na ating sinasamba kakaiba sa Diyos na kanilang sinasamba. Marahil parehas lang ang pangalan sa Diyos na kanilang sinasamba, pero yung Diyos na ating sinasamba, He can touch, hindi niya iunat ang kanyang kamay na kapatid to give us the protection. Right. Pagpalagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa umagang ito, sa gawain ito mga kapatid, kahit susigaw na tayo ng isang oras lahat sabay-sabay na sumigaw, pag hindi kikilos ang presensya ng Diyos, mauubos na lang ang boses natin, mamamaos na lang tayo. Pero ang pinaka-objectives, bakit tayo nandito sa lugar na ito, hindi dahil lamang tayo sasayaw, hindi lamang dahil tayo ay papalakpak, hindi lamang dahil tayo ay aawit, hindi lamang dahil tayo ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Nandito talaga tayo dahil gusto natin maramdaman ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, na inupahin tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Praise Jesus. Kung ikaw at ako, hindi tayo nag-expect na kumilos ang Diyos, huwag ka nang umasa na kikilot ang Diyos. Pero kung ikaw at ako, habang tayo nagkikilot ng pangangaral, nag-expect na bababa at kikilos ang Espiritu ng Diyos, hindi mahirap kausap ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya nga maganda yung ating pong mga puso ay uhaw sa pagkilos ng Diyos, uhaw sa salita ng Diyos, uhaw sa presensya ng ating pong Panginoon. Nagugulat ka na lang, may sakit kang pumasok, nanghihina kang pumasok, nalulungkot kang pumasok, pero kung naramdaman mo na iniulat ng Diyos ang kanyang kamay, pinagaling ka, pinasaya ka, kinumport ka ng ating pong Panginoon, napakasarap humiyaw at magpuri sa Diyos. Amen. Praise Jesus. Lalo na sa may mga bagong sasakyan dyan. Kung number one mong dapat mayroong pinakamalakas magpuri dito sumigaw, yung pinagpapala ka ng Diyos. Dahil hindi mo talaga pwedeng ikaiya na yung paglilingkod natin at pagtawag sa Diyos, pag pinagpala ka ng Diyos. Amen. Tayo na dapat ang pinakamalakas magpuri ka. Mamaos na kung mamaos. Amen. Paano naman kami walang sasakyan, Pastor? Mas lalo pang triplihin natin ang ating sigaw. Amen. Amen. That's now. Kung kaya mo silang pagpalain, kaya rin tayo pagpalain ang ating Panginoon. God be the glory. Praise God. Sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse 25. Those are the secret of his heart made manifest. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. Kung tayo talaga'y sumamba,
Dahil ini-expect natin at iniisip natin na nandirito ang Diyos. Nandirito talaga ang Diyos natin. At ang Diyos ay hihipo at o iuunat ang kanyang kamay sa mga taong gustong hipuin ng Diyos, sa mga taong gustong pagalingin ng Diyos, sa mga taong gustong pagpapalain ng ating pong Panginoon. Pero mga kapatid, hindi ko ipag-pray ngayon na gagaling tayo sa ating mga sakit karamdaman. Dahil pwede tayong pagalingin on the spot sa sakit natin, mga kapatid. Pero ang pinaka-importante, ang pinag-pray ko, na lahat tayo na nandito ngayon, bata man o matanda, binata man o dalaga, lahat tayo mga gawapon magaganda, lahat tayo ay mapuspos ng Holy Spirit ng ating pong Panginoon. Maaaring imposible sa ating pong pag-iisip, maaaring imposible sa ating pong nakukuha ng pag-iisip. Pero kung mayroon tayong pananampalataya that in the upper 120 disciples filled with the Holy Spirit, wala pa tayong 120 mga kapatid, marahil nasa 80 plus tayo, marahil nasa 90 tayo, pwede tayo mapuspos ng Espiritu ng ating pong Panginoon. Basta huwag lamang tayo ngayon mag-pray at mag-pray natin that the Lord iunat niya ang kanyang kamay para itas ang ating mga labi, para itas ang ating mga bilang, mga kapatid. To experience, sa mga bagay na experience ng mga alagad. Amen. Hallelujah. Naunawaan niyo pa po ang sinasabi ko, mga kapatid. Amen. Sabi ng Bible, sa ating binasa, darating ang araw yung hindi sumasamba at hindi sumasampalataya sa Diyos ay luluhod sa harap ng Diyos, pero hindi siya papakinggan ng Diyos. Dahil ang papakinggan ng Diyos, yung mga taong excited sa kanyang pagbabalik, yung mga taong kahit nahihirapan na, pero pumupunta sa iglesyang ito. Bakit? Para sumamba. Bakit natin yung ginagawa? Dahil naniniwala tayo na totoo yung sinasabi ng Biblia na kapag mayroong gawain, kasama natin ang Espiritu ng Diyos. At ang sabi niya, kapag gawain ng Espiritu ng Diyos, ang mga mananampalataya ay may kalayaang magpuri. Huwag natin tipurin ang ating palakpak. Huwag natin tipurin ang ating pagpupuri. Amen. Kaya minsan bakit matagal natatapos ang service? Bakit minsan madali natatapos ang service, mga kapatid, ng ating pong Panginoon? Dahil mayroon pong mga tao na gusto talagang hipuin ang ating pong Panginoong Diyos. Mga kapatid, walang kwenta ang mga sinasabi ko without the power of God. Walang kwenta ang mga sinasabi ko kung hindi natin nararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, huwag nilang pakinggan ang mga sinasabi ko. Yung kapangyarihan ng Diyos na nandito sa ating pong kalangitan. Nag-aantay lamang siya na tayo sumigaw that Lord Jesus touch me out. Amen. Kung nararamdaman mo gusto mong sumigaw, tumayo, hallelujah, pumalagpag para magpuri sa Panginoon. Gawin natin yan, mga kapatid. Kaya hindi pa tayo humihingi. Hinihingi na tayo ng Diyos. Iniuna tayo ang kanyang kamay. There are many categories of healing in the Bible. Yung mga bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig. Bakit lagi natin sinasabihan? Dahil ang mga tao ay nagkukulang na ng tiwala sa Diyos. Pero tayo, hindi dapat tayo magkulang. Paniwalaan natin ang mga himala na kasulat sa Biblia. Dahil hindi lamang po yan sa Bible nangyayari, kundi sa atin din nangyayari. Amen? Miracles of provision. Sino dito lang bigas? Pangsaing na lang, pastor. Pang-Las Vegas. Las Vegas na talaga ito, pastor. As in, www.com na kami. Pag yung huling bigas, ay makain na namin. Brethren, in 40 years in the wilderness, yung bayang Israelita naglalakad na walang dalang pagkain. Amen. Pero hindi sila ginutom ng Diyos. Amen. Hallelujah. In 40 years in the wilderness, hindi sila nagtatanim, pero pinakakain sila ng Diyos. Kaya pala sinasabi ng Matthew, bakit kayo nagpo-problema sa inyong pangangailangan? Yung ibon nga, yung mga halaman nga, hindi pinapababayaan ng Diyos. Tayo pa kaya na naglilingkod sa ating Panginoon, ay pababayaan ng ating pong Panginoon. Mga kapatid. There is a miracle of provision in the Bible. Huwag tayo mag-aalala kung walang pera. Huwag tayo mag-aalala kung walang tayong makain. May kayang solusyon ang Diyos na kanyang magagawa. Amen. Gaano karami ang bayang Israelita nung sila naglalakad?
papunta sa promised land. Ilang kilong tinapay ang kailangan nilang kakainin araw-araw. Yung iba nagreklamo. Wala na nga silang trabaho, sige lang lakad. Pinapakain ng Diyos, nagreklamo. Sabi mo sa iyong katabi, nagreklamo ka ba? Ha? Mga tatay, nagre-reklamo ba mga nanay? Oh, babait ng mga nanay natin. Tanungin natin mga nanay, nagre-reklamo ba mga tatay? Tatay. Nung nagreklamo sila dahil puro mana ang kanilang kinakain. Gusto na naman nila ng karne. Padalhan sila ng buntog ng Panginoon, ng pugo. Nung pinadala ng pugo, karne mga kapatid, walang cholesterol. Pagkain, karne ng pugo, hindi nakaka-high blood. Nagreklamo na naman sila. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, may blessings ba tayo o wala? Hindi talaga tayo nakukontento. Amen. Sa mga panahon na mayroon tayong pangangailangan, lagi natin aalalahanin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Kung ginawa noon sa bayang Israelita, kaya rin niyang gawin yan. Ang hirap yung kanilang ginagawa. Wala silang tubig na daladala, pero pinapainom sila ng ating pang Panginoon. Hindi sila pinabayaan. Kaya tayo, kung nakakaranas pa ng kawalan, okay lang yan. May pag-asa pa na iunat ng Diyos ang kanyang kamay para tayo makaahon mga kapatid. Palagpakan natin siya. Pwede tayo mag-pray ng healing, ng provision, ng protection ng ating pang Panginoon. Amen? Kaya napakarami sa atin ng panahon ng COVID, pinoteksyonan tayo ng Diyos. Si Daniel, pinoteksyonan ng Panginoon. Nag-fasting yung mga leon na nakaabang sa kanya. Pero nung nilaglag na doon si Daniel, ay tila baga busog na busog ang leon. Hindi man lang behave ang mga leon. Pero yung mga kumalaban kay Daniel, nung ilalaglag na, biglang yung mga leon na nagpahinga, biglang alert ng sabi ng Bible, hindi pa sila lumagpak sa lupa, pinagluruay-luruay na sila sa mga gutom na leon. Ganun magbigay ng protection ang ating pong Panginoon. Iba siya mga kapatid pag nagbigay ng protection. Kaya ang sabi nila, yung kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi totoo. Dahil wala pa silang nakita at narinig ng mga taong hindi nasusunog. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia, yung tatlong magkaibigan, hindi nasunog. Sabi mo sa iyong katabi, sunog ka na ba sa problema? Hirap ka na ba sa problema? Nag-aapoy, naglalagab ba ang problema ng ating mga buhay? Huwag kang mag-aalala. Kasama mo ang Diyos sa problema mo. Kasama natin ang Diyos sa pangangailangan natin ng mga taon. Kung hindi man sila naniniwala sa proteksyon ng Diyos, naniniwala ako mga kapatid na sa lahat ng ating ginagawa, sinasamahan tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Hindi talaga tayo masusunog kapag kasama natin ang Diyos kung hindi pa tayo tulog ng Diyos. Ngayon, maniwala na sila. Dahil nung nasunog yung LA, yung mga pader ng bahay nila, mga kapatid, sulit yung mga bakal doon. Pero pag tinignan mo, halos abo lahat. Himala kung mayroong makaligtas, himala talaga mga kapatid. At uulitin ko ikwento sa inyo, yung tupa hindi nasunog. Bakit hindi nasunog yung tupa? Dahil may proteksyon ng Diyos. Dahil mayroong may-ari ng tupa na nananalangin, Lord, proteksyonan mo ang aking mga tupa. Wala tayong ibang pinagpipray mga kapatid na sa lahat ng pagkakataon, hindi pa man babalik ang Panginoon. Nakaunan palagi ang kamay ng Diyos sa iyo at sa akin para proteksyonan tayo sa gawa ng kaaway. Maniwala man kayo, hindi paglabas pa lang natin yan, kumakausap na ang kaaway, bumulo ng kaaway sa ating mga tenga. Yan sinasabi ng kaaway, huwag ka nang bumalik dyan, mahaba ang service yan, mainit dyan, maiingay ang mga tao dyan, kumni ang mga tao dyan, parang makulto ang mga tao dyan, para pakinggan mo ang kaaway, tatalikod ka at pagpagslide ka, kapag makinig ka sa kaaway, nambirwang talo ka, pero kahit lahat ng discouragement ginagawa ng kaaway, no, hindi kami tatalikod, protektado kami, nakaunang ang kaaway ng Diyos, proteksyon ng ating Panginoon mga kapatid, narin ka sa ulan, at ka sa atin, kaya napakasarap ang pili, sa ating pagkakas ng Diyos. Hallelujah! Kung nararamdaman mo ito mga kapatid, sa ibang palagpagan natin. Kaya sa pagkakas ng Diyos, may agyan sa buhay,
ating pinaglilingkuran, kayang magbiyahe na hindi sumasakay ng bus. Kayang magbiyahe sa dagat na hindi sumasakay sa barko. Kaya niyang lumakad sa ibabaw ng dagat, mga kapatid. Kaya anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, huwag tayong mahiya na sumigaw sa ating pong Panginoon. Lord, kung hinipo mo sila, hipuin mo rin ako, Panginoon. Amen. Iiyak natin, mga kapatid, yung bagay na gusto natin, hinihin natin sa Diyos. Sabi ng Luke chapter 18, ano sabi ng Luke chapter 18? Verse 27. Nothing is impossible to God. Amen. Imposible na makaligtas sila sa sunog, yung mga tupa. Pero hindi imposible sa Diyos na sila ay iligtas. Marahil ng COVID, nagkasakit tayo. Marahil nung marami tayong pinagdadaan ng kamatayan na sinasabi nila, isang ipis na lang at bulate ang pipirma, mamamatay ka. Pero look at yourself. Tingnan natin ang ating mga sarili. Akala nila mamamatay ka. Pero sa harapan ng Diyos, no, hindi ka pa mamamatay. Bakit? Nangangailangan ang Diyos. Ang sabi kanila, ng true worshiper, ang hinahanap ng Diyos, yung hindi nahihiya magpuro. Ang hinahanap ng Diyos, yung hindi nahihiya to testify how good is God that we serve natin. Ang hinahanap ng Diyos, yung talagang tunay na mananampal. Hallelujah. Amen. At yung sa pakiramdam mo, ikaw na yung tunay na mananamba. Salamat mga kapatid. Hallelujah. Na tinawag tayo ng Diyos para mag-minister sa Kanya, para purihin siya, para sabayin siya. Sabi ng isang scientist, hinahamon kita Diyos. Scientist, alam niyo po yung scientist mga kapatid? May isang scientist na naghamon sa Diyos. Dahil marami pong mga tao ngayon believe sa mga scientist na kanilang mga naiimbento. Tumugon naman ang Panginoon sa hamon ng scientist. Ang sabi niya sa Diyos, lahat ng ginawa mo magagawa namin at ba't hindi pa? Kami nakaimbento ng AI, ikaw hindi. Kami nakaimbento ng mita, ikaw hindi. Sabi ng Panginoon, sige, anong gusto mong challenge? Gumawa tayo ng dumi. Dumi. Yung putik, dumi. Sabi ng Panginoon, ikaw muna mauna. Sabi niya, sige, mauna siya, sister. Nakagawa nga ang scientist ng dumi mula sa lupa. Sabi ng Panginoon, bago ka pa nakagawa ng dumi, yung lupa na pinagkukunan mo, akong gumawa. Gumawa ka ng sarili mong lupa para gawin mong dumi. Amen. Tama yung scientist. Isang challenge pa lang, subuko yung scientist. Sabi ng scientist, lahat ng ginagawa ko, Diyos, kaya namin gawin. Pero isa pa lang, hindi na kaya. Hindi kayang gumawa ng sariling lupa ang mga scientist. Pero yung Diyos na ating sinasamba, kaya. Amen. Hallelujah. Pag sinabi ng Diyos na mangyayari. Pag sinabi mo sa iyong sarili, Lord, amen, I need to feel the Holy Spirit, mangyayari yan, mga buhay. Kung gusto talagang mangyari yan sa ating pang mga buhay. Kaya ini-encourage ko kayo, ano ba ang gusto nyo mangyari sa buhay ninyo? Ano ba gusto natin mangyari sa ating pang paglilingkod? Habang buhay nila pa tayong tamad magbuhay? Habang buhay nila pa tayo palamyan na sa pagkabuhay sa Panginoon? Sa bagay dito, i-challenge natin, Lord, I pray, kaya yung ulit ko ang iyong kamay. Gusto ko mas talagas pang magpuri. Hallelujah, you can see how this is done by worship. Habang sumisigaw at pumapalakpak para yan sa ating pangdakilang Diyos. God can create something out of nothing in your life. God can create something out of nothing in our family. In your life, in our family, in our finances, in our business. May mga bagay tayo na walang pag-asa. Pero sa Diyos, may pag-asa. Magtiwala tayo sa Kanya, mga kapatid. Maniniwala ba kayo na mayroong taong nagpuri lang pinagpala ng Diyos? Meron pong isang kwento akong napakinggan, mga kapatid.
tungkol sa isang mananamba. Pagdating ng praise and worship, joyful yung kanilang pinapaawit. Yung mga sumasamba doon, habang nag-aawit sila ng mga joyful, nagaganyan lang. Mayroong isang tao, Sister Jack, na tumayo. Glorious! Grabe siya magpuri, mga kapatid, para sa Diyos. Alam niyo ba, binigyan siya ng pira ng malaki ng pastor na nakakakita sa kanya. Wala kaming pera na pwedeng ibigay sa inyo na malaki. Pero kung nagpuri ka ng kakaiba, yung nagpuri ka ng buong puso, na kahit mayroong nakatingin sa iyo, wala kang pakialam. You can dance like David dance. Nagsasayaw na pinagsasabihan ng parang baliw at pinagtatawan. Expect mga kapatid, that there is blessings, that kind of worship. Kaya naghahanap ang Diyos ng totoong mananamba. Yung kaiba talaga ang magsamba sa ating pangdating ng Diyos, mga kapatid. Sinong naniniwala dito na sa palakpak mo nagpapapalain ka ng Diyos? Kung naniniwala ka, ipakita mo yung pinakalakas ng palakpak sa ating pangdating. Kung sino dito naniniwala na kaya kang pagpalain kapag ispasinawan mo ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, gawin mo na yung pinanagan yung mga bagay na tutugunin tayo ng Diyos. Kapatid! Lahat po tayo dito mayroong pangangailangan sa Diyos. Walang tao na nabubuhay dito sa mundo na hindi nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Job, pag namatay pa tayo, anong mangyayari sa buhay natin? Kaya yung aklat ni Job, nakapagpagdamdaming kwento, mga kapatid, nakakaiyak. Ang buhay natin sa mundo ito, napakaiksi lang. Kapag tayo nanggagaling sa ating nanay, maliban na siguro sa taong nanggaling sa lubot. Pero kung tayo pinanganak sa ating nanay, sabi ng Job, ang buhay natin dito sa mundo ay napaka-iksi lang at punong-puno pa ng mga trouble. At yan ay sinigundahan ni James. Na ang buhay natin dito ay parang bulaklak, parang usok lang. Amen. Yung kagubuhan natin, Brother Jess, lilipas. Yung kamatuan natin, Brother Michael, lilipas. Yung mga mukhang Marian, bibira nito, yung mga mukha natin ngayon, mga kapatid, darating ang araw, mangungulugot, darating ang araw, mamamatay tayo. Pero may sinasabi ang Biblia, maaari mamatay tayo na hindi pa bumabalik ang Panginoon. Kahit ilang libong taon ka nang namatay, pagbabalik ng ating Panginoon, nang namatay kang Kristiyano ka, muli kang bubuhayin. Muli tayo bubuhayin ng ating pagdakilang Diyos. Kahit 30 taon, 1,000 taon, 50 taon, 10,000 years ka nang patay, pagbabalik ng ating Panginoon, muli kang bubuhayin ng Diyos. Yung mensahe na yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yung mensahe na yan ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kaya dapat hindi talaga tayo titigil sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Unang pagpapala ng premyo na gagawin sa iyo ng Diyos, muli tayo bubuhayin na kasama ng ating Panginoon. In the heaven's place, in the throne of God, glorious, ahaway tayo, glorious, glorious, Jesus, you are the center of our worship. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi na natin